Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid sa Panginoon. Ako nga po pala si Kuya RJ, Brother RJ, at nais ko pong magbahagi sa inyo ng napapanahong salita ng Diyos na mababasa po natin sa Ikalawang Timoteo chapter 3 verses 1 to 5. Malinaw pong sinasabi ng Bible sa atin na tayo po ay nasa mga huling araw na. Amen. So basahin po natin ang nasa Ikalawang Timoteo chapter 3 verses 1 to 5. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sabi po sa wikang Ingles, sabi ni Apostle Paul kay Timothy, "But mark this, there will be terrible times or difficult times in the last days." So mga kapatid, inilarawan po ni Apostle Paul dito na ang mga tao sa huling araw, unang-una, they will be lovers of themselves, magiging mapagmahal silang sobra sa kanilang sarili, magiging sobrang makasarili sila, self-centered. Sarili lang nila yung gusto nilang pahalagahan. At wala na silang pagmamahal o pagmamalasakit sa kanilang kapwa. Pangalawa po mga kapatid, maraming mga tao daw po sa mga huling araw ang magiging mapagmahal sa salapi. They will be lovers of money. Sinasabi po sa isang verse, sabi doon, we cannot love God or both God and money at the same time. Hindi na po natin pwedeng mahalin ang Diyos at pera ng sabay. Dahil ang isa ay mamahalin natin at ang isa naman ay ating kamumuhian o hindi natin paglilingkuran. So dapat isa lang po ang pipiliin natin mga kapatid. Kung nais nating maglingkod sa Diyos lang. At wala tayong kahit anumang bagay sa mundo na mamahalin higit pa sa Diyos. Dahil alam natin ang salita ng Diyos. Amen po. Pero po, ito po mga taong ito po sa mga huling araw, lalo na po ang mga prosperity gospels, kung familiar po kayo doon, ito po yung mga preachers, mga mega churches. I'm not saying that all mega churches are like this or prosperity gospel, pero napakarami na pong mga prosperity preachers and churches po ang tumalikod sa pananampalataya dahil pinagkakakitaan nila ang kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ginagawa nilang hanap buhay para sa kanilang pansariling garantiya ang salita ng Diyos. Pagpatuloy po natin mga kapatid, ang mga tao sa huling araw daw po ay magiging mayayabang. They will be boastful. Kapag malaki sila, gusto nilang pag-usapan palagi yung mga pansarili nilang buhay. Kumbaga, gusto nila na sila yung magiging bida. Napakarami na po mga ganyan po sa time natin ngayon. Lalo na po nang umusbong ang social media, halos lahat ng tao ay pwede nang magmayabang, malaki sa social media ng mga naaabot nila, ng mga napupuntahan nilang lugar, not knowing na hindi na pala si Lord yung nag-glorify, kundi yung sarili nila. Susunod po mga kapatid, ang mga tao sa huling araw daw po, sabi ni Paul, ay magiging abusado, abusive, mapang-abuso o mapanakit. Hindi nila alam na nakakasakit na sila ng damdamin ng kanilang kapwa. Dahil yun na yung kanilang nature. Okay po, so ito po yung mga marks po ng mga tao sa huling araw. Susunod po, sa mga anak naman. Marami daw po mga anak, mga bata sa huling araw ang magiging disobedient sa kanilang mga parents. Pasaway sa mga magulang. Nakikita na po natin ito ngayon mga kapatid. Dala po na hindi po na natuturuan ng mabuti ang mga anak ng kanilang mga magulang. Ang mga magulang ay wala ng oras para sa pagdidisiplina at tamang paggabay sa kanilang mga anak dahil na-focus na sila sa pagtatrabaho, paghahanap buhay, pagkakayod ng pera. Wala nang panahon para sa Diyos at wala nang panahon para sa kanilang mga anak. Kaya't yung mga anak naman ay magiging misguided sila. Kumbaga hindi sila nasanay na may magulang sila na dapat sundin. Kaya magiging pasaway sila. Disoriented na ang pamilya. At saka ang magiging resulta nito, yung kasalanan na iyon ng mga anak ngayon, kapag sila nagkapamilya din, mamanahin din iyon ng kanilang future generation. And palala na po ang henerasyon ng mga kabataan ngayon mga kapatid. Kaya kamakailan lang dito sa ating bansa, sa Pilipinas, may mga kabataan na gi-engage sa mga pagpatay, school shooting, yan yung nangyari sa Tacloban. Nakakalungkot po na makita natin yung mga kabataan ganito mga kapatid. Tsaka isa pa po mga kapatid, di po ba sa time natin ngayon, ginagawa ng parang pacifier or yaya ng mga bata yung mga cellphones or mga gadgets sila. Not knowing na ito po yung isa sa strategy ng kaaway para
iligaw ang mga bata, para lasunin at i-corrupt yung pag-iisip ng mga bata na maging rebelde sila sa kanilang mga magulang. Bakit may mga kabataan ngayon na hindi na maalis yung kanilang mga kamay? Parang nakatali na yung kanilang mga kamay sa kanilang mga gadgets. At kapag kinuha ng mga magulang sa kanila or binawi yung gadget sila, nagiging agresibo sila, nagagalit sila. Di po ba? Nasa pagpapalaki po yan, mga kapatid. Okay? Nakakalungkot po na nangyayari po ito sa mga pamilya, mga kapatid, na kung saan ang mga anak ay nagiging disobedient or pasaway sa kanilang mga magulang. Kaya po tayo, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, kung ikaw isa kang magulang, palakihin mo ng may takot sa Diyos at may pananampalataya sa Panginoon ang iyong anak. Dahil walang ibang gagabay sa anak mo na mapalapit sa Diyos kundi ikaw bilang magulang. At ikaw, kung ikaw ay anak at naririnig mo yung mensaheng ito, at ikaw ay alam mo na pasaway ka sa magulang mo, tandaan mo na ang isa sa mga utos ng Diyos, ang ikalamang utos ng Diyos, dun sa 10 utos, dun sa 10 commandments ng Diyos, ay sundin mo ang iyong mga magulang, igalang mo ang iyong ama at ina dahil sila ang bigay ng Diyos sa iyo. Kung wala ang iyong mga magulang, wala ka dito sa mundong ito. At every time na hindi mo iginagalang ang magulang mo, sinusuway mo ang magulang mo, ikaw ay nagkakasala sa Diyos. Again, yung pagsuway sa magulang, isa lang yan sa paglabag sa 10 utos. Sabi sa Bible, walang sino man na lumalabag sa utos ng Diyos or gumagawa ng kasalanan ang hindi mapaparusahan. Kaya ikaw, kung ikaw ay anak na pasaway, suwail sa magulang mo, hindi ka nakikinig, laging sakit ng ulo ang binibigay mo sa magulang mo, pakinggan mo ang mensaheng ito, kapatid. Hindi kita hinuhusgahan. I just want to tell you the truth na kailangan mo magbalik loob at kailangan mo humingi ng tawad sa mga magulang mo. Can you imagine? Yung mga magulang mo, minsan mo lang yan makakasama sa buhay. At yun, gaya ni sinabi ko, kung wala ang mga magulang mo, wala ka dito sa mundong ibabaw na ito. Kasangkapan ng Diyos ang mga magulang mo para ikaw ay magkaroon ng buhay sa mundong ito. Sa mga magulang naman na mini-misguide or mini-mislead ang kanilang mga anak, hinahayaan lang na manulong sa mga makamundong gawain, mga makamundong mga palabas, mga makamundong mga bagay. Mga magulang, kung naririnig po ninyo yung mensaheng ito, again, I'm not judging you as well, but you have to judge yourself kasi mag-accountable kayo sa Diyos. Kung ano ang paraan ng pagpapalaki nyo sa inyong mga anak, yan ang dadalhin nila sa kanilang paglaki na nasa Bible po yan, di ba? Sabi na, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. The Bible is our guide. Kaya mga parents, mga magulang, maging mabuting guide po tayo sa ating mga anak. Tayo ay magpa-guide din tayo kung anong tinuturo sa atin ng salita ng Diyos sa Bible. Pakinggan natin. Dahil kung tayo hindi rin tayo nakikinig sa salita ng Diyos, how can we guide our children? Di po ba? Parang domino effect lang yan eh. Kung ikaw bilang magulang, suwail ka rin sa iyong mga magulang at ikaw ay may mga anak na ngayon na sumusunod sa iyo, yung kasalanan na ginawa mo sa mga magulang mo, kung hindi ka mag-repent or magbalik loob sa Diyos, dyan, sa mga kasalanan iyan, yan din yung mamanahin ng iyong mga anak. It's a generational curse. It will be a generational curse. Or mamanahin ang kasalanan iyan ng iyong mga anak. How much more yung mga unbelievers talaga na parents, di ba? Yung mga parents na nakikita ng kanilang mga anak na gumagawa ng kasalanan. Di po ba? Sa ayaw man o sa gusto ng mga anak nila, kumbaga mag-decide man sila na umayaw, minsan, yun yung gagamiting foothold ng kaaway para gumaya din sa parents sila at magiging katuwiran ng mga anak na ito na, kasi ganun yung narinig ko or ganun yung naririnig ko sa mga magulang ko eh. So they would think, itong mga batang ito, na dahil ginagawa ng parents sila or ito yung mga words na ginagamit ng mga magulang nila, mga bad words, mga curse words, mga mura, yun na din yung maitatanim sa isip nila at yun yung madadala nila hanggang sa kanilang pagtanda. At yun yung maipapamana nila sa kanilang mga anak. Kaya po, tayo po, accountable tayong lahat. Kung ikaw, bilang anak, hindi mo pwedeng isisi ang kasalanan mo sa mga magulang mo dahil may verse sa Bible na sabi doon, ang kaluluwa ng masama ang siyang mamamatay. Kumbaga, yes, may generational curse, but then, you cannot blame your parents dun sa kasalanang namana mo from them. You still have to answer God on the judgment day pag haharap ka na sa hukuman ng Diyos sa mga kasalanang ginawa mo. Ang mga magulang din, ganun din. Lalo na tayong mga magulang, malaking accountable natin. Okay? At alam naman po natin na lahat tayo ay guilty sa, in one way or another, nagkasala po tayong lahat, di po ba? Lahat po tayo nagkasala sa ating mga ama't ina. Hindi natin iginalang, may maraming times na hindi natin sinusunod yung mga magulang natin. But then we don't have to stay in there. We don't have to stay there. Dapat, as we move forward, merong
meron tayong desire na ma-realize natin yung ginagawa natin ay mali. At maunawaan natin yung consequence ng ating mga actions. Dahil isang araw po mga kapatid, sa ayaw man natin o sa gusto, bawat isa sa atin, anak ka man, magulang ka man, tatay ka man, nanay ka man, bunso ka man, panganay ka, pangalawang anak, babae ka man, lalaki ka man, bawat isa sa atin haharap sa hukuman ng Diyos. At wala sa atin, walang ni isa sa atin ang makakalusot sa araw na yun. Okay? So, pakiingatan po natin mga kapatid ang ating mga anak, tayo bilang mga magulang. At sa mga anak, pakinggan ninyo ang iyong mga magulang dahil yan ay utos ng Diyos para sa inyo. Okay? They will be ungrateful. Ang mga tao daw po sa huling araw ay magiging walang utang na loob. Pag binibigyan mo sila, instead na magiging thankful sila sa binigay mo, minsan maghahanap pa sila ng iba or parang hindi pa sila satisfied doon sa binigay mo. Parang kulang pa yung binigay mo. Nakaranas na po ba kayo ng ganito mga kapatid? Meron akong naalalang isang nagkwento. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Pero meron daw nanghingi ng pagkain sa bahay nila. Mga badyaw daw po yun. Sabi niya, nanghingi daw ng parang ulam. Yun. So, binigyan ng tao na ito, yung mga badyaw na yon, pinakain niya. Ulam, tsaka kanin. Pero, nung inaabot daw yung pagkain sa kanila, sabi daw po ng mga badyaw, "Kuya, wala po bang coke na kasama?" Ano po ba yung masasabi mga kapatid? Wala silang utang na loob mga kapatid, di ba? Naghahanap pa sila ng bagay na hindi naman ibinibigay sa kanila. Hindi nila naisip na magpasalamat muna doon sa pagkain binigay sa kanila. Yes, maaaring gutom na sila at that time, kaya nanghihingi sila ng pagkain. At walang masama po sa panghihingi mga kapatid. At itinuturo din po yan sa atin ni Jesus na wag nating tatalikuran yung mga nanghihingi sa atin. Yung mga nanghihiram nga di ba? Kahit nanghihiram lang. Sabi ni Jesus, wag nating talikuran yung mga nanghihiram sa atin. Yung mga nangangailangan, wag nating isasantabi. Kailangan natin silang pansinin. Okay? Kahit yung mga palimalimang piso bigyan natin. Pero ito pong sinasabi po dito ni Paul na ang mga tao daw po sa huling araw, they will be so ungrateful. Wala na silang puso na magpasalamat sa iyo or magbalik ng loob nila sa iyo. Well, actually, ang pagtulong naman mga kapatid is wala naman talagang hinihingi dapat na kapalit, 'di ba? Pero yung simpleng thank you. Tapos alam mo 'yun kasi nasa puso po 'yan mga kapatid. It's a heart issue. Kapag ikaw tumatanggap ka ng isang bagay na parang minamaliit mo, parang maliit lang yung natanggap mo from one person, kaya hindi ka nagpapasalamat. Parang yung pinagpapasalamat mo lang kapag siguro pag binigyan ka ng 1,000,000 or binigyan ka ng house and lot, doon ka lang magiging thankful. Well, it's a sign na you are this kind of person. You are ungrateful. Amen? Kaya mga kapatid, isa lang po yung sinasabi ng Lord sa atin, we have to be grateful. We have to be thankful in everything. Give thanks to God. Kahit nga pagsubok, pinagpapasalamat na natin. Di po ba? Kahit na mahirap ang dumaan sa mga pagsubok. Again, this is the will of God for us in Christ Jesus na magpasalamat palagi. Amen po. Praise the Lord. Tuloy po natin. Unholy. Ang mga tao daw po in the last days ay magiging walang kabanalan. Walang kabanalang makikita sa buhay nila, sa pananalita nila, sa mga kilos nila, sa mga gawi nila. Okay? Yan. Sa halip po, nakabanalan ang makita natin sa mga buhay ng mga tao in the last days, kasamaan. Okay. I mean, recently po mga kapatid, every time na nagsuscroll ako ng balita sa Facebook, palagi may crime, may krimen na nangyayari. Like, yung isa kong kaibigan sa Facebook, ninakawan siya ng motor. At hanggang ngayon, at I think, hindi na mahanap yung motor na yan dahil ang mga magnanakaw na yun, sobrang expert na sila. Professional magnanakaw na talaga sila. Kahit nga yung mga magnanakaw sa ating kaba ng bayan, mga kapatid, they are so professional na nagagawa nilang harapin ang media at maglingkod pa rin, magpatuloy sa kanilang serbisyo kahit na sila ay guilty ng pagnanakaw sa kaba ng bayan. Di po ba? At yun, isa lang yun sa nakakalungkot na pangyayaring nangyayari sa ating gobyerno ngayon, yung national government natin. No wonder mga kapatid na yung mga krimen, yung paggawa ng mga unholy things ng mga tao, yung mga tao na nalululong sa sugal, di po ba? Yung mga tao na nalululong sa mga masasamang bisyo, sa pagdodroga. No wonder na nangyayari ito dahil yung gobyerno mismo natin, wala nang pakialam. Hindi nga nila ma-solve or maayos yung issue doon sa nila, sa leadership nila. Paano nila masosolve or mapaglilingkuran yung mga tao in such a way na talagang madidil yung mga krimen na ito or mapipigilan at least. Di po ba? Amen? Nakakalungkot po mga kapatid. And then, people in the last days, next, sabi po, again, nasa 2 Timothy chapter 3 pa rin po tayo, people in the last days
are without love. Walang pag-ibig. Paano sila magkakaroon ng pag-ibig na ayaw nila sa Diyos? Ayaw nilang tumalikod sa kasalanan. Ayaw nilang mag-repent. Ayaw nilang tumanggap ng pangaral ng salita ng Diyos. Ayaw nilang tanggapin na yung mga ginagawa nila ay kasalanan at kasamaan, masama. At feeling nila, entitled pa sila or parang proud pa sila na nagagawa nila yung mga bagay na to, or wala na silang hiya, wala na silang sense of alam niyo yun, delikadesa, or parang hindi nila iniisip na yung ginagawa nila is immoral na, unethical. Yun, wala na silang pakiramdam sa kasamaang ginagawa nila. Kaya wala na rin silang pag-ibig po. Okay, so this is part 2. The second part of the video. Kasi nag-overheat yung cellphone natin. Okay, so mga kapatid, in the last days po, sinabi din po ni Paul that people will be unforgiving. Wala daw pong pagpapatawad or hindi nagpapatawad ang mga tao, which give an answer. Which justifies yung kawalang pag-ibig ng mga tao. Dahil wala ng pag-ibig ang mga tao sa isa't isa, hindi na rin sila makakapagpatawad ng mga nagkakasala sa kanila. And actually, ang pagpapatawad po ay isa sa dinil ng Lord sa buhay ko. Dahil dati po, dumating sa punto na sobrang galit ko sa tatay ko. Dumating sa point na naisip ko na mamatay na lang siya. Ganun. So, yun. But then, nang naranasan ko yung pag-ibig ng Diyos sa buhay ko, naranasan ko kung gaano ako makasalanan, and naranasan ko yung pagpapatawad niya sa buhay ko, that taught me, or that gave me a courage na patawarin yung papa ko. And then, I praise and thank God dahil yung papa ko na yes, hindi siya perfect, but then I praise the Lord kasi yung mama at papa ko ngayon ay naglilingkod na rin sa Panginoon at ginagamit na rin ng Panginoon para magbahagi ng kanyang salita at nararanasan namin ngayon yung pag-ibig ng Panginoon at kung babalikan lang namin talaga yung transformation dati. I came from a very disoriented family. Yung mama at papa ko lagi nag-aaway. Papa ko, mama ko, parang walang araw na hindi sila nag-aaway. Tapos yung papa ko, basta. Long story short, yung hindi maayos na pagtrato sa family namin ng papa ko, that led me to develop or to build that anger or para ma-establish yung anger na yun sa puso ko. So, actually, that is one of the reasons kung bakit ako nakapag-asawa ng sobrang aga. Wala sa oras. And parang inisip ko na pag-aasawa, that is a way na makaalis ako sa papa ko. So, pero mali pala. But I truly praise and thank God kasi ang Diyos po ay Diyos na mapagpatawad. God is so gracious and kind. Napakabait ni Lord na kahit na gaano man kalaki yung ginawa kong kasalanan sa buhay ko, nagawa niya akong patawarin. Alam mo po. Kaya sobrang thankful and grateful po ako nung February 2017 when I first experienced the love of Jesus sa buhay ko, the love of God sa buhay ko. Naranasan ko yung forgiveness. Nagawa ko magpakumbaba sa Panginoon dahil sa laki ng pag-ibig niya sa akin, paano ko hindi mapapatawad yung mga taong nagkasala sa akin? Paano ko pati yung sarili kong ama, paano ko hindi siya magagawang patawarin? So, yun. People in the last days will be unforgiving. I hope hindi po ito mangyari sa atin mga kapatid. Kaya lagi po nating baunin ang pag-ibig ng Panginoon. Let us always remain in the love of Jesus dahil ito lamang po yung mag-iingat sa atin, sa ating faith, sa ating love sa Panginoon at sa ating kapwa at hindi mamatay yung pag-ibig na ito, yung first love natin sa Lord. Amen. Next, people in the last days will be slanderous. Magiging mapanirang puri daw po ang mga tao. Yung bang mabuti naman yung ginagawa mo pero gagawin ka ng istorya na pupurihin ka dun sa magandang ginagawa mo, but at the same time parang iniinsulto ka. Ganun po yun, yung paninirang puri. Kung may tao po kayong kakilalang ganyan, mga kapatid, yung normal ka lang namang namumuhay, pero kung makapagsalita sila, again po, have I told you na ang paninirang puri ay kasalanan sa dila. And it comes from the heart. Kasi sabi ni Jesus, the mouth speaks what the heart is full of. Kung ano yung nilalaman ng puso ng tao, yun yung lumalabas sa kanyang bibig. Kaya kung ang laman ng puso ng tao ay inggit, maaaring sinisiraan ka or sinislander ka ng katrabaho mo dahil naiinggit sa'yo dahil parang feeling niya mas magaling ka kahit di ka naman nagmamagaling or whatnot, di ba? So yun po, maging mapanirang puri po ang mga tao in the last days. Napakarami na po ang gumagawa niya. This is common po kahit po sa loob ng church. Amen? Kahit po sa loob ng church.
of God. Meron po tayong ma-encounter na mga ganyan mga kapatid. But we are not to judge them. Okay? Hindi po tayo yung judge. What we can do is to remain in the right track. Manatili lang tayo sa matuwid na daan. Overcome evil with good. Kung sinisiraan ka, huwag mong pansinin yun. Patunayan mo sa kanila through your actions, wala kang sasabihin. Kahit di mo na sabihin, your actions will prove na wala ka talagang ginagawang masama. Na hindi nila dapat sinisiraang puri yung mabuti mong ginagawa. Just do it for the Lord. Diba? Sabi sa Bible, whatever you do it for God and not for men. Okay? Again, yung mabuting ginagawa mo, kung kinaiinggitan nyo ng ibang tao at sinisira ang puri ka, the Lord knows your heart na sa Kanya mo ginagawa at wala kang dapat ipag-alala. Okay? Kaya kapatid, tandaan mo yung mensahe na to dahil ang Diyos ay nakatingin sa ating puso at hindi sa ating panlabas na anyo. Alright? Then, people in the last days will be without self-control. Walang pagpipigil sa sarili. I was once watched a video of a criminal. In-interview siya ng police. Tapos yung paliwanag niya sa police kung bakit niya napatay yung tao na yun. Sabi niya, kasi hindi ko po kasi sinasadya. I think yun yung balita nung motor taxi driver recently. At yung paliwanag nung, yun nga pala yun. Naalala ko na. Pero kasi medyo mahina ako mag-memorize ng mga past events. Yun yung isa po talaga sa weaknesses ko mga kapatid. Oh no. Next po, people in the last days will be without self-control. Yung bang wala na silang pagpipigil sa sarili mga kapatid. I remember po yung recent po na killing incident po nung motor taxi driver sa Caloocan. Nung nahuli po yung driver, yung nahuli pong suspect sa pagpatay po doon, sabi niya, hindi niya daw po sinasadya yung nangyari. I don't know if he's telling the truth or not, pero this is one of the signs po of the people in the last days. Wala na silang pagpipigil sa sarili nila. Pag nagalit sila, yun na yun, makakapatay na sila at sasabihin nila na wala sila hindi nila sinasadya. Dahil wala na silang pagpipigil sa sarili nila. Hindi na nila makontrol, mapigil yung mga emosyon nila dahil yun. So, isa po ito sa katangian ng mga tao in the last days. Okay po. Then, people will be brutal. Magiging mabagsik sila. Walang awa. Yung mga pagpatay na lang na naririnig natin sa mga balita recently sa ating bansa na hindi na natututukan ng ating gobyerno dahil mismo ang ating gobyerno ay merong katiwalian, merong problema na hanggang ngayon ay hindi pa rin masolusyonan unless magkaroon ng talagang new set of leaders. Mapapalitan ng yung mga leaders natin ng mga hindi naglilingkod ng maayos sa panunungkulan nila sa posisyon nila. Hindi po mawawala yung problemang ito mga kapatid. Ano po? At yun nga, pagdating po dito sa pagkakaroon ng walang awa po ng maraming tao ngayon, nakikita po natin yan sa mga nangyari mga krimen ngayon. Wala na silang, parang hayop na lang yung kanilang pinapatay sa mga nangyayari mga pagpatay ngayon. Di po ba? So, yun po. Then, not lovers of good, okay? Namumuhay sila sa mga paggawang mabubuti. Yung bang kahit wala ka namang ginagawang masama, gumagawa ka naman ng maayos, tama, at mabuti. Ayaw nila yon. Ayaw ng maraming tao ngayon sa mga huling araw ang ayaw yung ginagawa nating mga mabubuti. Okay? Ibabash ka, sisiraan ka, gagawan ka ng mga istorya na para masira yung imahe mo. Okay po? Pero, tandaan natin mga kapatid, alam po ng Diyos yung ating puso. We have the assurance na kahit na ano man yung gawing, kahit kamuhian man tayo or parang masira man yung imahe natin sa ibang tao, sa mata ng ibang tao, masama yung ginagawa natin, kahit mabuti sa mata ng Diyos. What matters is how God looks at us. Kahit na masama yung tingin ng ibang tao sa atin, ang mahalaga ay maayos yung tingin ng Diyos sa atin. Amen po. Yun po yung mahalaga mga kapatid. Then, ang mga tao sa huling araw, sabi ni Paul, will be treacherous. Magiging taksil sila. Kaya ingat po tayo sa mga taong nakakasalamuha natin, lalo ni mga hindi natin kakilala, na parang magbumukha silang mabait, maganda yung kanilang approach, parang magalang. Yung pala, meron silang hidden motive. Okay? At di natin alam, yung motibo nila ay para mapasama tayo or para nakawin yung meron sa atin or para kuhanin lang yung loob natin just for us to fall doon sa trap nila. Okay? So, mag-ingat po tayo mga kapatid. Alright? Pero mga kapatid, alam niyo po, meron pong balance dito po. Hindi po tayo yung parang magiging suspicious na tayo or magiging parang praning na tayo sa mga tao sa paligid natin na paghihinalaan na natin lahat ng mga tao sa paligid natin. We still have to walk in love, in the love of God. Sabi ni Paul, kapag wala tayong pag-ibig, para't lang tayong maingay na pumpyang. Okay? And I was just reminded yung sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 13, sabi doon, love always trusts. Okay? Ang
pag-ibig daw po ay palaging nagtitiwala. Amen? Alam niyo po ba si Lord sa atin, kahit tayo ay paulit-ulit na nagkakasala, nagkakamali, pinipili natin yung mga pansarili nating hangarin kaysa kay Lord, di ba? Alam niyo po na si Lord, pinagkakatiwalaan niya pa rin tayo, okay? Na sa pagmamahal na pinapadama niya sa atin, na pinaparanas niya sa atin araw-araw, sa kanyang grasya na, sabi ni Paul, His grace is enough for us, for Him. Same grace na enough or sapat kay Paul, same grace na sapat din sa atin. Na isang Lord na ganun din dapat yung magiging love na ma-share natin sa ibang tao. Na kahit na yung mga tao ay paulit-ulit na nagkakasala sa atin, okay? Pinapatawad pa rin natin sila, okay? At pinagkakatiwalaan pa rin natin sila. Amen? Pero yung mga tao na talagang direkta na inaatake or parang napapasama na tayo, nasasaktan na talaga tayo, hindi na maganda yung sa atin, it's better to disconnect ourselves. And we have to pray for those who hurt us. Huwag tayong magagalit, huwag tayong magtatanim ng sama ng loob sa mga taong ganito po. Mga taksil or parang sakit sa damdamin sa atin, sakit ng ulo sa atin po. Amen? And maybe the reason why pinadalan tayo ng Lord ng mga ganito mga tao is to teach us to be patient and to be more loving, to be loving enough na kaya nating mahalin maging yung mga hindi taong kaibig-ibig. Amen? Amen. Next, katangian ng mga tao in the last days, ang mga tao po daw sabi ni Paul ay magiging rash or impulsive, pabigla-bigla, mapusok at walang ingat. Ayan. Ito po yung katangian po ng mga, I think, immature na mga tao, yung mga tao na lalo na yung mga tao na lumaki sa mga magulang na hindi talaga sila na disiplina ng maayos. Wala silang ingat sa pagsasalita, sa kanilang mga desisyon, padalos-dalos sila. Kaya madalas silang nadadapa or nagkakamali sa kanilang mga ginagawa. Amen? So, wag po tayong maging ganito mga kapatid. Next, people in the last days will be conceited. Sarado ang kanilang pag-iisip. Yan, madalas po ito sa mga, lalo na po sa mga taong mga matatanda na. Parang feeling nila entitled sila na lahat ng mga sasabihin nila, lahat ng prinsipyo nila sa buhay ay tama at wala silang sasabihin na mali. At walang sino man ang may karapatan or may lakas ng loob dapat na mag-correct sa kanila. Okay? So, mag-ingat po tayo mga kapatid na maging conceited po tayo. Kapag nakakarinig po tayo ng correction at alam naman natin na mali talaga tayo, we have to admit and accept our mistakes. Amen? Kasi lahat po tayo nagkakamali. Hindi ako din po nagkakamali. Wala sa atin ang hindi nagkakamali. Amen? At dapat po tayo maging humble. Yan. Ang pagiging humble po ay pinakita po sa atin ni Jesus na though siya ay anak ng Diyos at siya ay Diyos. Can you imagine that mga kapatid? Wala siyang kasalanan pero inalay niya yung buhay niya para sa atin. At though siya ay Diyos, though siya ay anak ng Diyos, yun, naging katulad niya. At katulad ko at katulad mo ang ating Panginoong Hesus para lang ialay ang kanyang buhay sa krus dahil tayo ay mapapahamak sa dagat-dagatang apoy sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Amen? People will be lovers of pleasure rather than lovers of God or magiging maibigin sa kasiyahan kaysa sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, this is very true sa mga churchgoers. Okay? Kaya ingat po tayo dahil di natin alam po na yung paborito nating mga bagay sa mundo, yun yung gagamitin one day ng kaaway para matangay tayo sa kanyang nais na piliin ang mga bagay na makamundo kaysa sa Panginoon. Okay? For example, yung paborito mong movie na inaabang-abangan mo, ipapalabas siya on a Sunday. At saka, syempre, offer yun ng mundo. Offer yun ni Satanas. Anong pipiliin mo? Bibilhin mo ba yung ticket na yun? Or dadalo ka sa gawain ng Panginoon? Pero ito po nakakalungkot, marami pa po mga mananampalataya ang nadadaya or nadadala ng kaaway sa mga ganitong gawain na mas inuuna po nila ang mga bagay na magpapasaya sa kanilang personal na hangarin, personal na gusto kaysa doon sa kagustuhan ng Panginoon, kalooban ng Panginoon. Amen? So tayo po bilang mga anak ng Diyos, dapat po mas mahal natin ang Diyos kahit sino pa man or kahit anumang bagay sa mundo. Sabi nga ni James, diba? Do not love the world or anything in the world. Whoever loves the world does not love God. The love of the Father is not in him. And he makes himself an enemy of God kapag mahal natin ang mundo or kahit anumang bagay sa mundo. Alright? Dahil ang mundong ito po mga kapatid, sabi sa Bible, ito ay pinaghaharian ni Satanas. Okay? Sino po dapat yung maging hari natin? Ang ating Panginoong Jesus. Amen? Praise God. Huwag nating hayaan na maging hari ng buhay natin si Satanas to the point na susundin natin yung mga gusto natin at masasawalang may sasantabi na yung mga bagay na mag-glorify sa Panginoon. Amen po. Alright. Next po, okay. I think this one mga kapatid, this next one, this is the scary one. Okay? Sabi ni Paul, in the last days, maraming mga tao, or let's just say maraming mga Christians, kasi sabi ni Paul dito people will have this form of godliness,
but denying its power. Marami daw po mga tao sa mga huling araw, or particularly mga Kristiyano, sabihin natin mga Kristiyano in the last days, na magpapakilalang sila po ay makadiyos. Ngunit walang impact ang buhay nila sa mundong ginagaliwan nila. Dahil walang transformation na nangyari sa buhay nila. Walang spiritual growth, walang desire sa mga bagay na makadiyos, and they're only using their attendance sa church, yung pagiging member nila ng church, Christian church na ito, just to look good on the outside, but on the inside, they're rotten. Sila ay nabubulok. Yan ang sinabi ni Jesus nung na-rebuke niya yung mga Pariseyo. Sabi ng mga Pariseyo, kasi mga Pariseyo kasi hinahanapan ng buta si Jesus. Hinahanapan ng rason si Jesus para masabi nila na si Jesus ay nagkakasala or lumalabag sa kautusan. Pero sabi ni Jesus, kayo mga Pariseyo, para kayong mga ataol na mga magaganda lang sa panlabas, pero ang kalooban nyo ay nabubulok. Di po ba ang kabaong mga kapatid or ang casket, yung lalagyan ng patay na katawan ng tao, kahit gaano kaganda or ka-luxurious ang kabaong, kahit gaano kamahal yan mga kapatid, ang ilalagay pa rin dyan ay patay, di po ba? Ganon din po inilarawan ni Jesus ang mga tao po na nag-aakala na sila ay matuwid, na nag-aakala na sila ay makadiyos, na nag-aakala na sila ay tama at mapapalangit sila, pero ang kalooban nila ay ayaw nilang ipabago sa Diyos. Okay? Pilit nilang tinatakpan ng kanilang mga mabubuting gawa, ang kanilang nabubulok na kalooban. Nakakalungkot lang mga kapatid. They have this form of ungodliness. They have this form of godliness, but they deny the power of God to change their heart. Ayaw nilang magpabago sa Diyos. Okay po? I was once like this mga kapatid kasi I think nabanggit ko na to sa previous video ko na na-upload na I was once a churchgoer for so many years. Come and go po ako sa church. Okay? Until nung 2017 na na-encounter ko ang pag-ibig ng Panginoong Jesus. Dito sa kabilang kwarto po ng itong inuupahan naming apartment. Diyan po sa kwarto na yan, this same house saan kami nakatira ngayon. This place is where I have met the love of God the very first time in 2017. But before that mga kapatid, palagi po ako umattend ng church, ng Christian church, at ginagawa ko pong rason yun para masabi ko or may pagmalaki ko sa mga tao na, Christian ako, ganito, ganyan. But then, deep inside of me, I know, I was still living in my same sins. Yung dating mga kasalanan ko, yung pagmumura ko, yung bisyo ko na pagkalango sa alak, yun. Ako pa yung promotor ng pag-inom ng alak, leader, yan. Gusto ko laging nakikipag-inuman, ganun. Isa po yun sa bisyo na binago sa akin ng Panginoon. After that night na na-encounter ko ang pag-ibig ng Panginoong Jesus. Okay? So, wag po tayong maging ganito mga kapatid. Kaya ikaw kapatid, kung narinig yung message nito and you feel guilty na, ako ito parang sabi mo sa sarili mo, wow, parang ako ito Don't think, kapatid, na pinipersonal kita. I'm speaking of my own personal life. Dahil ganito din po ako dati. Bago ako binago ng Panginoon, churchgoer din po ako. Pero walang transformation. Okay? Or masasabi ko na peke yung pagiging Kristiyano ko. Parang hipokrito or impostor lang ako. Hindi totoo yung pagiging Kristiyano ko. Kristiyano sa nguso, pero hindi sa puso. Okay? Let me stop muna. Okay, so the camera is still rolling. It's 17:25 in this the time. Alright. So mga kapatid, ito pong mga nabanggit na katangian ng tao in the last days ni Paul dito po. Tandaan po natin na mahal sila ng Diyos. The reason why Jesus died on the cross is for the sinners. Amen? And lahat tayo ay sinners. Lahat tayo makasalanan. Wala sa atin ang matuwid kahit isa. Wala sa atin ang makakapagsabi na, hindi ko kailangan si Jesus, mapapalangit na ako kasi perfect na ako. Wala po sa atin ng ganun mga kapatid. Wala po makakapag-claim ng ganun. Kung meron mang mag-claim ng ganun mga kapatid, siguradong deceive yung tao na yan. At self-righteous siya. So, tandaan natin mga kapatid na ang mga tao pong ito na ganito, yung mga nakikita nating mga tao sa paligid natin na masasabi natin na, ito yung tao na ito yung sinasabi sa Bible. Mahal din sila ng Diyos mga kapatid. Yes, nais ng Diyos na tumalikod sila sa kanilang mga kasalanan. Nais ng Diyos na magbalik loob sila sa Diyos. Pagsisihan yung kanilang mga kasalanan. At ma-realize sila na mayroong kaparusahan walang hanggang kamatayan sa impyerno ang kanilang mga ginagawa. Pero ito po nakakatakot mga kapatid. Nais ng Diyos na mabago ang mga taong ito. Ngunit kung ang mga taong ito ang umaayaw na magbago. Ito pong sinabi ni Paul sa panghuli niya, have nothing to do with these people. Wala na daw pong tayong magagawa sa mga taong ito. We have nothing to do on a horizontal level on our interactions with these people. Wala na tayong magagawa. No words can change these people kasi they themselves reject the word of God. Ayaw nila ng correction. Nagagalit sila kapag sila'y kinutuwid, tinatama. Okay? Kaya sabi ni Paul, have nothing to do with these people. So ano yung dapat nating gawin?
gawin kung wala na tayong magagawa on a human level? Ang dapat natin gawin mga kapatid, ito, pray. We can do something else on a vertical level. We have to bring these people up to God dahil walang matigas sa puso na hindi kayong palambutin ng Diyos. At walang imposible sa Diyos. Kung yung sa tingin natin, imposible nang mabago yung tao na to, sa Diyos, walang imposible. Okay? Ako po mga kapatid, actually, to be honest with you, hindi po talaga ako nag-aakala na magbabago pa ako. Okay? Hindi ako mag-aakala na yung ako na talagang galit na galit ako sa tatay ko dati. Makwento ko lang. Kasi sa paraan ng treatment ng tatay namin sa aming pamilya, parang hindi kami sarili niyang pamilya. Yun yung naging dahilan para magalit ako sa kanya ng gusto, to the point na gusto kong mamatay siya. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoong Hesus, natiruan niya ako na magpatawad, tawarin siya. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ang aking nanay at tatay ngayon, both of them are serving the Lord. Both of them are experiencing the love of God. At ginagamit na rin sila ng Panginoon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Grabe po talaga po kapag kumilos ang Panginoon, talagang walang pader na hindi kayang pabagsakin ng Diyos. Diba yung mga pader na parang akala natin na hindi na kayang buwagin? Pag ang Diyos ang kumilos, mga kapatid, basta hinayaan lang natin ang Diyos na kumilos sa buhay natin, makikita natin na talagang lahat ay ginagawa ng Diyos na mabuti. Okay? Kahit ako po mga kapatid, di ko po akalain na magbabago yung buhay ko. Can you imagine? Yung dati na sobrang addict ako sa paglalasing. Sobrang addict ko sa paglalasing. Binago ng Panginoon ang buhay ko. Salamat sa kanyang biyaya. Puri ng Panginoon. Ito po sinasabi ni Paul dito mga kapatid na have nothing to do with such people. Ito po yung nakakatakot mga kapatid dahil naalala po natin yung parao dun sa time ni Moses na pinakawalan lamang niya yung mga Israelita. Sabi kasi ni God kay Moses, sabi ng Diyos kay Moses, na sabihan mo yung parao na to let my people go. Pero hindi nakinig. Nakinig lang or pinakawalan lang ng parao yung mga Israelita after the 10th plague. Nung namatay na lahat ng panganay sa Ehipto, including the eldest son of the Pharaoh. Yun ang naging hudyat or parang rason ng parao para talang totoo tong Diyos ni Moises. Pero di ba tumigas pa rin yung puso niya? Kasi after niyang pakawalan, pinahabol niya pa rin sa kanyang mga tauhan, sa mga soldiers niya. And we already know the story. Doon nangyari yung pag-depart ng Red Sea, pagtawid ng mga Israelita sa tuyong dagat. Okay? Miracle of God. So mga kapatid, ang mga taong ito po na sinasabi po dito ni Paul, ninerespeto ni Lord yung free will na meron sila. Hindi pakikialaman ng Lord yun kahit sa atin po ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, sa ating mga anak ng Diyos. Hindi pa rin pakikialaman ng Panginoon ang free will natin. Meron pa rin tayong malayang pagpapasya, pwede pa rin tayong pumiling lumihis or lumayo sa Panginoon. Pero ang Diyos ay nananatiling nandyan. Amen. But it doesn't give us a license para lumayo na sa Panginoon or magkasala na or gamitin natin yung buhay natin na ito sa kahit paano nating gustuhin. Amen? Tandaan natin na meron pa rin kalooban ng Diyos na dapat nating sundin. Amen? At wag nating kakalimutan ng Panginoong Diyos ay malapit nang dumating. Panginoong Hesus, napakalapit ang dumating, kaya dapat po sa mga oras ito ay wala na tayong sasayanging oras. Let's make every opportunity to share the gospel because the days are evil. The days are evil mga kapatid. Grabe. Almost every day may crime na nangyayari. Almost every day, bihira na lang yung yes, may mga good news, yes, may mga mabubuting loob, pero the days are evil mga kapatid. So let's keep our guards, pray for our families, pray for our loved ones, pray about everything. Amen? Always pray. Huwag tayong mawawalan ng prayer. Dahil sa prayer tayo kumakapit. At doon nagkakaroon ng effect ang Word of God sa ating buhay kapag tayo nagpipray. Amen? Kasi sa prayer natin, napapalakas yung ating spirit. Sa prayer tayo napupuno ng presensya ng Panginoon. And let us always walk in love. Huwag tayong maging parang mga security guards. Naninita ikaw, masama ka, or ikaw, chismosa ka. Huwag tayong maging ganun. Huwag rin tayong maging suspicious. Huwag tayong maging skeptics. Okay? Teka ka, ano kayong ginagawa niya? Malaman ko nga. Huwag tayong maging skeptics mga kapatid. Or mapaghinala. Okay? Let us walk in love and walk in obedience with the Word of God. Walk in faith. Alright? Walk in the Spirit. Kasi ito po yung ang Holy Spirit po ang nagbibigay sa atin ng guidance and ng power in these last days. The power to speak the truth in love. Amen? So mga kapatid,
Allow me to pray for you, dear Heavenly Father. I praise and thank you, Lord, sa kapatid kong ito na matyagang nakinig ng mensaheng ito. Panginoon, pagbalaan niyo po siya. Huwag niyo po siyang pagkukulangin sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. I pray in the name of Jesus that your grace will flow in this brother of mine, this sister of mine, O God. Palaan niyo po ang kanyang buong pamilya. Ilayo niyo po sa anumang sakit at karamdaman. Kung sino man po ang may karamdaman, pagalingin niyo po at hipuin sa oras ito in the name of Jesus. Let your healing flow, let your Holy Spirit change lives, O God, ng kapatid kong ito. Kung meron man siyang pinagdadaan ng personal struggle in the name of Jesus, I pray na bigyan niyo po siya ng strength to carry on, na magpatuloy sa buhay, Panginoon. Kung siya nawawala ng pag-asa, I pray for hope. Let your Holy Spirit bring hope. Remind this brother or sister of mine na ikaw ang Diyos ng naming pag-asa. You are our living hope, Lord Jesus. And one day, you are coming back, Lord God, to bring us home with you forever in eternity. Thank you, Father. We bless your name. And I thank you for the success of this video, O God. Kahit na maraming takes, Lord, nag-fill yung audio, Lord, nag-full yung memory card, nag-overheat yung cellphone. But thank you, Father God, for the successes of this video. To you, O God, be all the glory and honor and praises. In Jesus' mighty name, I pray. Amen and amen. Hallelujah. Hindi na full yung memory card natin. Praise the Lord. By the way, mga kapatid, this is a great blessing. Noong nakaraang gabi, nakuha ko lang siya ng napakamurang halaga. Ito na po yung microphone na narinig nyo ngayon. Ito po ay Zoom H4n Pro. So, talaga pong isa yun sa pinag-pray ko kay Lord matagal na bigyan ako ng Lord, and it just happened na nag-post yung seller. Pinost siya ng 3,500. Binigyan niya lang sa akin ng 2,500 pesos. And fully working siya, mga kapatid, praise the Lord. And hopefully magamit ko siya outdoors kasi ngayon it just relies on a cable. So naka-charge siya. Yeah, nakasaksak siya directly through DC, direct current. Pero nag-order ako online nung adapter na ito. Tapos meron siyang adapter from barrel adapter to Type-C para masaksak ko siya sa power bank. And so this recorder, handy recorder, would work kahit saan ko man siya dalhin through a power bank. So hopefully gumana yun. So yan, praise the Lord, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Diyos hanggang sa muli. Paalam, this is Kuya RJ.